Bakit nga ba sinasabing kakasimula pa lamang daw ng kwento ng XRP ETF? Ayan, kasi may malaking shift or pagbabago po ngayon sa pagitan ng crypto at saka traditional finance. At nasa sentro po nito ay sa XRP. Ayon po kay Ginong Nail, isa po siyang veteran marketer, kakasimula pa lang daw ng kwento ng XRP ETF. At hindi po ito hype. Meron pong limang spot XRP ETF na ngayon ay live. Yan, live po silang lahat. At lahat ay may humahawak na mga institutions. At higit $909 million na po ang combined assets nila. Sa madaling salita, ang dating pangarap lang ng community ngayon ay nagiging tunay na realidad. Dahil dito, marami pong analyst ang nagsasabing babaguhin nito ang paraan ng Wall Street sa pagtingin kay XRP. At ayan, ang ating sunod na katanungan ay ano po ba ang ibig sabihin ng limang XRP ETF na live na? Nito pong nakalipas na taong 2023 to 2024, gusto lang ng mga tao ng ETF. Ngayon, limang malalaking issuers na po ang may XRP products. At yan po ay ang Canary Capital. Yan, meron silang XRPC. Ang Bitwise, meron po silang XRP. Ang Grayscale, GXRP. Ang Franklin Templeton na XRPZ. At ang Rex Osprey na XRPR. Lahat sila ay may hawak na regulated XRP supply at higit 400 million XRP ang nakaka-custody ngayon. Ito po ang klase ng liquidity na hindi po basta gumagalaw. Hindi pang scalper, kundi pang institutions. Kapag ang ganitong kalaking supply ay na-sequester, ang circulating XRP sa open market ay lumiit. Kaya mabilis pong lumipat ang presyo kapag nagkaroon ng bagong demand. Ngayon, bakit po ba napakahalaga ng institutions sa kwento ng XRP ETF? Dito po sa crypto, ang retail ang lagi pong nauunang pumapasok. Pero sa ganitong phase, ang mga institutions ang tunay na gumagalaw. Ang mga ETF ay regulated gateways. Kaya kahit pension funds, asset managers, at conservative portfolio managers ay pwede na pong magkaroon ng XRP exposure nang hindi po humahawak ng wallet o private keys. Ito po ang tunay na narrative shift. Kapag ang mga institutions ang nag-iipon, hindi po sila kumikilos buwan-buwan. Long-term po sila. Multi-year horizon at may mandates po sila na hindi po sila basta pwedeng lumabas. Kaya habang pumapasok po ang inflows, lalong umiigting ang supply crunch sa market. Ngayon ay posible ba ang $1 billion AUM or Asset Under Management sa mga XRP ETF? Ngayon pa lang, halos $909 million na po ang combined AUM ng limang mga funds. Tandaan, ilang linggo pa lang sila operational. Kung magpapatuloy po ang inflows, madaling lampasan ang $1 billion mark. At kapag nangyari po ito, magiging headline ito sa TradFi markets. Kasi bihira po ang crypto ETF na mabilis pumasok ng halos 1 bilyon. Dagdag pa, habang pumapasok ang mga malalaking pangalan tulad po ng Franklin Templeton, ibig sabihin lumalawak ang institutional trust. Kapag nadagdagan pa ang proposals, mas sisikip po ang XRP supply hanggang maging price sensitive sa maliit na demand spike. Ano naman po ang susunod na pwedeng mangyari sa mga XRP ETF? Ito pa po ang twist. Hindi pa po tapos ang listahan ng mga issuers. May mga pending proposals pa, kaya pwedeng madagdagan ang roller coaster ng mga XRP ETF anumang buwan.
Kapag nangyari po ito, magkakaroon ng ETF arms race. Lahat mag-uunahan na mag-accumulate ng XRP para mapunan ang AUM or Assets Under Management ng bago po nilang produkto. Kapag ganito po ang environment, ang presyo po ng XRP ay magiging mas reactive, mas mabilis tumaas sa bawat inflow. At kung papalo po sa $1 billion AUM, magbabago po ang narrative. Kaya mula po altcoin, magiging recognized institutional allocation sa XRP sa buong financial industry. Pero ano naman ang mga risk na pwede pong makasira sa momentum? Hindi po ito fairy tale. Siyempre, may risk pa rin. Kapag sobrang concentrated po ang supply sa iilang mga ETF, mabilis ding bumabaliktad ang liquidity kapag nag-shift ang sentiment. Pangalawa, hindi pa rin po static ang regulatory environment. Pwedeng may bagong requirement, bagong ruling, o bagong pag-restrain na siyang magpapalamig ng inflows. At ang pinaka-importante, ang ETF inflow ay hindi po equal sa real-world utility. Kailangan pa rin po ng ecosystem growth, payments, ODL expansion, tokenization rails, at integration po sa traditional finance rails para maging sustainable ang multi-year value appreciation. Ano naman po ang pinakamahalagang pangyayari ngayon? Ang pinakamahalagang nangyayari po ngayon ay hindi na po speculative ang XRP ETF narrative. Real numbers, real inflows, real custody, at saka real institutions na po. Bawat araw, may dagdag na allocation mula po sa traditional finance players na dati hindi man lang tumitingin kay XRP. At habang tumitibay po ang regulated wrapper ng asset, mas lumalawak po ang appeal nito sa mainstream finance. Ito po ang simula ng tinatawag ng analyst na institutional maturity phase. Kung magpapatuloy po ang ganitong trajectory, maaaring lumipat ang perception mula speculative altcoin tungo sa recognized institutional digital commodity. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ayon po dito kay Ginoong Neil, yes, oo, kakasimula pa lang talaga. Dahil kahit halos $909 million na ang assets at 400 million XRP ang nasa custody, maliit pa rin ito kumpara sa trillions ng traditional finance market. Ibig sabihin, may napakalaking runway pa sa XRP. Kapag pumasok po ang additional inflows, kapag nadagdagan ang mga ETF issuers, at kapag tinanggap pa ng mas maraming institutional allocators si XRP, magbabago po talaga ang landscape. Kaya sabi po ni Ginong Neil, this is just the beginning. Kung magpapatuloy po ang trend na ito, si XRP ang magiging tulay ng traditional finance at saka crypto ecosystem. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.